Pero sabi nila, mukha raw ang bata doon. Profesyon! Profesyon? Mediko? Kilala mo si Bonifacio? Colonel? Hindi ba't nagkita kayo sa sikretong pagtitipon sa Doroteo Omuno? Paano magiging sikretong pagtitipon iyon? Eh kung alam nyo, Colonel. Walang sino man ang makakapaglihim sa Espanya! Ano gusto niyo sabihin ko? Kasinungalingan? Senyor, tigilan niyo na ang pamilya namin rito. Wala kaming alam dito. Kung hindi mo kilala si Bonifacio, bakit ginamit ng kitapunan ang iyong pangalan at imahe? Hindi ko alam. Pero sabi ng aking nanay, ginamit ang aking pangalan upang lumikom ng donasyon. Senyor, sinisigurado ko sa inyo na wala kaming alam rito. Ikaw ba ay traidor, Dr. Rizal? Colonel? Ikaw ba ay traidor, Dr. Rizal, tulad ni Padre Burgos? Di ba't inalay mo sa kanya ang iyong akda ng El Filibusterismo? Scene 3, Part 2, go! Noong sino ko yung manunulat? Sana. Yun ang sabi nila, pero ako, hindi ako marunong bumasa. Hindi ba't na hindi lang kayo pinapako kayo na susunod? Dahil sa mga Friday, oo. Yun pala eh, ba't di kayo tumigil? Gusto niyo ba lagi ganito? Nakakulong ito ka ng tao. Taas pa sa pinag-aralang tanda ng lalaki. Pero nasan kayo ngayon? Tingnan niyo ako, walang alam. Ayaw na hanapan. Noon, ang akala ko, ang tanging mga naga sa buhay ay ang edukasyon. Ang diskubi ko, depende pala yun sa pinag-aaralan ng tao. Meron palang pinag-aaralan na nakakagulat. Kaya ngayon, alam mo na, hindi sapat ang edukasyon para makita ang masas. Ano yung pugo eh? Scene 3, last part, go! Pero siya nakapagano ba? Ewan ko, Yun lang, 2 taon. hindi yun lang. Matagal na may gatas, pamilya ko ng mga Friday at Alvarez. Gumaganti sila. Pinipilit nila sabihin na kami ang wala sa lugar. Aaminin ba naman nila na sila mga Kastila ang walang lugar dito sa ating bayan? Minsan, kailangan na talaga natin makipagsapalaran. Luis Miguel de Andrade, ang iyong kapitan. Isang karangalan, mga buhay. E di ang buhay ko ay nakasalalay sa iyo. Pinapalala kita. Kakunti pa lamang ang Huwag kang mag-alala. Kung konti na lamang ang hindi nakatiwala sa kita. Pinapili nila sa napakaraming pangalan. Pangalan mo ang napili ko. Por eso ang ginawa mo ay hindi ate kung pinapagkakita. Ay sa misyon ng sensura, ang kinalaban ng iyong mga nobela ay ang gobyerno, relihiyon ng mga Kastila, nakawani ng katarungan at maging mga karangalan ng Espanya. Napakarami ko naman mga kinalaman. Kaya minabuti nilang ipagbawal ang pag-imprenta ng iyong nobela at pagbenta ng libro mo sa buong Pilipinas. Lahat ng bagay na isulat ko ay nakabuhat sa katotohanan. Sa mga bagay na naisulat ko ay matatagpuan ng mga Pilipino kanila sarili. Ang kanilang kasaysayan makalipas ang 10 taon. Itinulong nila, pinapatay, hinukay sa libingan, itinapon ganyan ang ginawa ng iyong mga kababayan sa karangalan at kasaysayan ng aking mga kalahi. Hindi naman siguro ganun lahat kasama, Rizal. Ilang taon ka na ba rito sa Pilipinas? Bakit? Pareho ba tayo pinakikita o meron kang ayaw makita? Anong nagbibigay sa iyo ng karapatang magsulat ng mga sinulat mo? Para
mahina ang karangalan at kalayaan. Itinapon nila ako, niloko nila ako, pinagtak sila. Makaramdam mo superior ka dahil naranasan mo ang hirap? Ang hinihingi lamang namin ay pagkapantay-pantay, isang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at gawain sibiko. Makilala ang Pilipino bilang kapantay ng Kastila. Mo ba akong palitan bilang tagapagtanggol mo? May panahon pa. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ito? Dahil ba sa bayan nila? O interesado ka sa kaso ko? O di kaya wala gawa na hindi ka dito sa napakainit at napakalayo ko? Babalik na lang ako pag hindi na mainit ang ulo mo, Rizal. Adios. Guardia! Gabriel! Wala kang kinakatakutan kaya marami kang palaban. Isa ako, ophthalmologo. Ang gusto ko lang ay makakita ng malinaw ang aking mga kababayan. Kailangan ba ang lahat ng nakikita ay sinusulat? Kung hindi general, anong pagkakaiba natin sa mga hayop? Ganyan ba katalas ang tila ng iyong mga nobela? Nabasa niyo na ba ang aking mga nobela? Hindi. Baka daw ako hindi makatulog. Kamusta naman ang panananatili mo dito? May pinagkaiba ba dito sa dapitan? Kapitan Blanco, masasigit nga lang dito na wala ang mga tanawin, mga karagatan, mga kabundukan. Pwede. Pinaniwala niyo kung pinayagan niyo akong pumunta ng Cuba para magsilbi ng doktor doon. Yun pala ay papahuli niyo lang ako at ipapakulong na muli. Isa kayong hipokrito! Naipit na ako sa bilis na pangyayari. Bigla na lang sumabog ang lahat. Kailanman ay hindi ko pinahintulutang gamitin ang aking pangalan sa ganyang paraan. Ang aking mga sinulat, ang pagpapalaga ko sa edukasyon, sa kapayapaan, mawawalan ng saysay ang lahat dahil lamang sa ilang Pilipino na hindi makapaghintay ng tamang panahon. Bakit hindi ka maglabas ng manifesto upang pagwalaan ang lahat? baka ipatapon lamang nila ako kung saan. Ipaon niyo po ako sa lupa. Lagyan niyo po ang aking pangalan, ang aking araw ng kamatayan. Yun lamang po, Nanang. Wala na po ba? Kung naisip niyo pong lagyan ng bakod ang aking dugon, ay maaari po yan. Wala lamang po dito sa akin.
ng araw ko. Maaari niyo ba akong paharapin sa mga taong papaslang sa akin? Imposible. O di kaya'y huwag niyo na akong piringan. Aprobado. Sa ngalan ng Espanya, sino man ang tumutol sa pagpaslang ng traitor na ito, ay papaslang hindi. It is done. Ready, load, aim, fire. Ikaw ba ay traidor, Dr. Sal? Colonel? Ikaw ba ay traidor tulad ni Padre